Comment ni Natoy Alinton. Okay. Sabi niya kasi, Brother Gomer, kung ang nakasulat sa Revelation 7 ay nangyari na yan sa panahon ng Israel, sino ang anghel dyan? Bakit mali? May binanggit ka kasi kanina, Brother Gomer, linawin mo na ang mangyayari ay, ang tatatakan ay Israel. Kasi nga yung nasa Revelation, mga angkan ni Huda, yung siguro ang ibig sabihin. Kasi baka napagkamalan ni Brother Natoy na ang tinatalakay natin nangyari na sa Israel. Sinasabi nga, payo ko lang po sa mga kapatid, para maging professional naman yung dating ng ating discussion. Kasi, tinan mo kanina, ilang beses kong sinabi, Brother Natoy, na mangyayari ito, kasunod ang distraction. Pero ngayon, ang inyong interpretation, parang sinabi namin na nangyari na sa Israel. Paano po ba ninyo nasabing yun? Sinasabi nga namin na pagkatapos nito, magkakaroon ng tribulation, magkakaroon ng huling 7 salot. Okay? So, baka na-misinterpret mo. Yung huling 7 salot, iba yan sa 10 salot sa Ehipto. So, yun lang. Nagtataka lang tayo bakit nabanggit niya na in-interpret natin na nangyari na ito sa Israel, Brother Gomer. Baka yung pagbanggit mo na ang mga pangalan ng Israel dyan ang binabanggit. Sige, explain mo. Kasi nga, ikinukonekta nga po ng INC yan, Brother Johnson, kay Felix Manalo. Kaya nga ang sinasabi ko, kung si Felix Manalo pala yung tinutukoy dyan, bakit naman Israel yung mga tinatakan dyan? Hindi naman mga Pilipino. Yun ang sabi niya. Akala niya, sinasabi natin na nangyari na ito sa Israel. Yun yung sinasabi ko dyan. Oo. Hindi naman mga Pilipino yung tinatakan, kundi mga Israelita. Ang mga inaralan ni Felix, mga Pilipino Baka nga. Okay lang. Yun, yung pinopoint out ko dyan, kaya ako binanggit. Yun po yun, pero hindi natin sinasabi na nangyari na yan. Ngayon, ang problema nga ng INC dyan, sila ang nagsasabi na nangyari na yan. Kasi nga yung ibang anghel ngayon na nandun sa Revelation, si Felix daw, si Felix ngayon wala na Ibig sabihin, tapos na nga, para sa INC, tapos na yung Revelation 7, di ba? Kasi si Felix wala na natapos na yung kanyang kasaysayan si Felix daw yung nandiyan sa Revelation 7. So lumalabas sa INC ang interpretation, natapos na yan. Ganun yun. Yun. Kapatid, sa inyo, tapos na yan. Pero sa Seventh-day Adventist, hindi pa. Mangyayari pa lang yan in the future. Ayun yun, Brother Johnson. Ayun. Sabi kasi niya dito, di ba sinabi niyo tumuko yan sa Israel yung pagtatatak? Ayun nga, hindi, na-misinterpret mo nga, Brother Natoy. Hindi ko sinabi na tumukoy sa Israel. Ang sabi ng, basahin natin. Tingnan natin kung sino yung mga tinatakan. Ang sinasabi ko dyan, doon sa Revelation 7, ang mga natatakan dyan, Israelita. Hindi ba? Hindi kami ang may sabi niyan, yung Revelation mismo ang nagsabi. Kailangan maintindihan mo yan, Brother Natoy. Kaya nga, ang sinasabi ko, hindi nga po pwede si Felix yung ibang anghel na tinutukoy dyan. Kasi nga, Pilipino naman ang tinatakan ni Felix, hindi naman Israelita. Hindi ba? Yun ang punto. Dyan sa Revelation 7, kung babasahin natin, sige, basahin natin yung 4. Tingnan mo. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Tingnan mo, narinig nga ni Juan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ikita mo, di ba nga sa Israel ngayong natatakan, sabi ni Juan, nakita niya, si Felix Manalo, ang tinatakan, Pilipino. Paanong lalapat kay Felix ngayon yung ibang anghel dyan? Yun lang yung sinasabi ko dyan, Brother Johnson. Okay. So, ibig sabihin na mayroon nga namang narinig kasi siya, kapatid. Yun. Yan. Okay. So, ipapaliwanag ko natin yung pong ibig pong sabihin. Meron lang po akong ipapakita po dito para maunawaan natin yung ibig sabihin ng Israel na tinatakan po dito. Una, gusto po namin ipaliwanag sa iyo, kapatid na Natoy, na hindi po kami naniniwala na sa Israel naganap yan. Ang sinasabi lang ni Brother Gomer, kung ia-apply at tama kayo, ay mali pa rin kasi ang tinatakan, mga anak ni Israel. Yan. Pero hindi ibig sabihin, naniniwala kami na nangyari yan sa Israel. So, valid naman yung iyong question kasi medyo nalito ka siguro doon. Ngayon, ipapaliwanag namin sa iyo na ito po ay hindi literal. No? Ang pagtatatak nga dyan ay pangangaral. Sabi ko kanina, bago yung distraction,
yon ay magkakaroon ng malawakang pangangaral. At ang pagtatatak, ito nga yung pangangaral. At ang banal na espiritu yung magtatatak sa atin. So, ano ho ba yung ibig sabihin po ng bakit binabanggit po dyan yung mga angka ni Israel? Sa Bible ay meron, tayo po yung tinatawag na Israel. Ano? Tingnan po ninyo mga kapatid kung paano sinasabi sa aklat ng Galasya, size 16, na ang mga Kristiyano ay tinatawag na mga Israel ng Diyos. At ang lahat na nangagsisilakad ayon sa lituntuning ito, kaya pa kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. O, ayan. So, hindi siya literal na Israel na itong mangyayari sa Revelation. Tandaan natin, marami pong mga prophecy, mga pangitain si Juan dyan na binabanggit yung mga lugar, pangalan sa Old Testament, pero spiritual na ang aplikasyon. Halimbawa, yung Babylonia. Yan, yung Babylon na tinatawag, gumuho-gumuho yung dakilang Babylonia. Ay ang literal na Babylonia sa Old Testament, matagal nang bagsak. Hindi na talaga nakapanumbalik yon. Pero dito sa Revelation, merong pangangaral na doon sa pahagi ng kanyang pangangaral ay sinisigaw yung pagbagsak ng Babylonia. Hindi yung Old Testament na Babylonia, kundi yung spiritual Babylon. Yan. Yung Babylonia na nababanggit sa atin doon sa Revelation, Brother Gomer, sa verse 17, di ba? Yung 17 talatang 5, ayan, at sa kanilang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So ito, yung Babylonia, bumihag po ito sa Israel noon. Pero itong Babylonia dito, hindi na ito yun. Ito na yung spiritual Babylon. Kaya yung Israel sa Revelation na tinutukoy, ay hindi lahat ng pagkakatukoy doon ay yung literal na Israel sa Old Testament. Kundi ito rin po yung Israel sa Espiritu. Bakit? Sino po ba ito ng mga Israel sa Espiritu? Ito po ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 12, na kung sino yung bumubuo sa Israel, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So yung mga mananampalataya na dati hindi kabilang sa Israel ay ibinilang. Kaya pagdating sa 13, sabi, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. So, yung Kristiyano ay binubuo na po ito ng mga Hudyo by blood at mga Hintil by blood. At sila po yung tinatawag na Israel ng Diyos. Ibinilang tayo kasi ang ibig sabihin ng Israel, Brother Gomer, ay nagtagumpay. Ang problema kasi, Brother Johnson, hindi naman tinatanggap yan ng ay sinaaral yan eh. Kasi nga, ang gusto nila, di ba, lagi nila sinasabi na yung kautusan para sa Israel. Oo. So, ang ibig sabihin, inihihiwalay nila yung kanilang sarili sa Israel. Ayun, yun ang problema nila doon. Kasi kung tinatanggap nila, kasi sa atin, walang problema kasi yan. Dahil nga tayo ay naniniwala tayo dun sa tinatawag na spiritual Israel. At bakit naging spiritual Israel? Sapagkat yung kautusan na ibinigay sa Israel ay sinusunod natin. Ay sila, ayaw nila nun eh. Kasi gusto nilang ihiwalay yung sarili nila. Hindi daw sila kasama doon. Kasi nga, yung halimbawa, yung Sabat, yung bawal ang pagkain ng mga karumal-dumal, ay para sa Israel daw yun eh. Hindi ba ganun ang katwiran nila? So, ibig sabihin, hindi nga sila talaga yung tinutukoy dyan sa Revelation 7. Kasi yung tinutukoy dyan sa Revelation 7, Israel yan, at yan ay sumusunod sa kautusan, Brother Johnson. Yun ang gusto kong i-point out kay Brother Natoy. Kung nakikinig siya, makita niya na wala silang kinalaman dyan sa Revelation 7, Brother Johnson. Kasi una, hindi naman sila naniniwala na bahagi sila ng Israel. Iba sila sa Israel. Ay sa atin, hindi ganon. Kundi tayo ay itinuturing natin na tayo ay naging kabahagi ng Israel. Kaya nga, maging yung mga utos na ibinigay sa Israel ay talagang tinatanggap natin yan. Yun yung ibig sabihin noon, Brother Johnson. Yan. Kaya nga ang ating sinasabi rito, ano yung tamang interpretasyon ng talata. Correct. Ang sinasabi ni Brother Gomer dito, Brother Natoy, kinukumpara niya ito sa inyo.
Ano? Mm. Kaya wag po kayong malilito doon. So, nalinaw namin, hindi kami niniwala na ang Revelation 7 ay nangyari na sa panahon ng Israel. Hindi. Ikinokonek lang namin ito kasi nga dalawa po ang tanong na aming pinag-isa. Yung ni Boss Ken na sa inyo daw ng mga INC ay ito daw ay tumutukoy sa, yun nga, kay Pablo o kasi sino pa ba yun? Sino ba yung apat na anghel dyan ayon sa inyong pagkaunawa? So, sa amin ay mangyayari ito bago yung wakas, bago yung judgment, bago yung total destruction. At para madagdag po natin doon sa Israel na tinutukoy, bakit nga naman sabi natin na ito'y mangyayari pa pero ang tatatakan ay 12 lipi ni Israel. Kasi nga, Israel by spirit na po. Binasa natin sa aklat ng Efeso. Kasi yung Israel, kapatid, ito ay nanggaling sa lahi ni Abraham. Di ba? Abraham, Isaac, tapos si Isaac ay doon sa kanya yung Israel. Si Jacob na pinangalan ng Israel. Sa Galatia 3:7 hanggang 9 ay ganito ang ating mababasa, kapatid. Dito tayo iniuugnay. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Ito mga Kristiyano to ha. So tayo, mga anak tayo ni Abraham. Talatang 8, sapagkat ipinakita na ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa panamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng unang ibanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, yung pagdating ng pabalita sa mga hintil, ito ay tinanggap na ni Abraham noon pa. Kaya yung pangako ng Panginoon na sa kanya manggagaling ang lahat ng mga bansa, kasama tayo doon. Kaya binanggit ito na Apostol Pablo, talatang 9, kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpala kay Abraham na may pananampalataya. Kaya tayo talaga, hindi pwedeng ihiwalay natin ang ating sarili sa Israel. Napakagandang balita po ito, actually, mga kapatid. Dapat tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ibinilang tayo sa Israel. Pagdating sa talatang 29, ang sabi dyan, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ay napakalinaw nito, mga kapatid. Ito ay dapat po talaga nating tatandaan na tayo ay mapalad. Mga olibong lugaw, idinugtong doon sa punong olibo. Kaya nga binabanggit niya sa Roma 2:28 at 29 ang ganito. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli, yaong hayag sa laman. 29, datapat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso at sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanilang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. So, hindi literal, kapatid, ang tinutukoy po rito. Kaya nga, tinatawag na si Abraham na ama natin siya sa pananampalataya. Sa 4:12 ng Roma, ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya upang siya'y nasa di pagtutuli. Ikita mo na, si Pablo, tinuturuan tayo na kilalanin si Abraham na ama natin. So, ayan, ang paliwanag po dyan. Yung Israel dyan, hindi ho ibig sabihin, naghanap na sa Israel. Pinaliwanag na rin namin sa iyo, Brother Natoy. Brother Gomer, meron kang gustong dagdag? Okay na yun, Brother Johnson. Tinan po niyo sabi niya rito. May problema. Maganda na rin at naiaano niya ito. Yung hindi niya naliliwanagan. Ito kasi sabi niya, ang pumipigil ba dyan? Mabuti tanong pala. Ang pumipigil ba dyan sa apat na anghel at ay siyang magtatatak sa mga tao ay ang leader ng SDA. Yun. Mabuti sa magitan ng tatak. Actually, brother natin, kung nakikinig kang mabuti, nasagot na to. Ano ba yung sabi ko kanina? Nakalimutan mo na. Ang pagtatatak ay pangangaral. Ay bakit? Yung leader lang ba namin nangangaral? Ngayon, ang sabi mo, yung pumipigil ba sa apat na anghel ay siya rin magtatatak? Hindi siya ang may tatak. Kasi balikan natin yung Revelation.
malinaw po yung talata. Maganda, brother Natoy, kung wala kang Biblia, padalhan na nga kaya kita. Siguro puro pasugo lang pinagbabasa mo. O, tinan mo to, ha. 2. Nakita ko ang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak. O siya ang may taktak, ha, ng Diyos na buhay. Hindi yung 4 ang may tatak. Sabagay, tanong mo yun, kaya maganda. Kasi kung hindi mo tinanong yun, ay mahirap. Ayun. So, makita mo dito, padalhan kita, sabihin mo kung wala kang Bible, bahala na, gastusan, padalhan kita ng sarili mong Biblia. Huwag mo lang sabihin sa ministry mo, baka pagalitan ka. Oh. Na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat. So dito, ang may dalang tatak, hindi yung 4, kundi yung isa, Brother Gomer. O ngayon, talatang 3. Ano sabi? Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy ng buhay, hanggang sa aming matatakan. So, hindi sinabing ninyo, o hindi sinabing ninyo na may hawak na 4 na hangin, matatakan. Hindi sinabi aking. Aming. Yan. So, sino po yan? Yan po ay yung may power. Kaya nga kami naniniwala na si Kristo, yung prinsipe ng mga anghel. Hindi anghel si Kristo, kundi archangel. Ibig sabihin, prinsipe ng mga anghel kasi siya may kapangyarihan mag-command sa anghel. Ngayon, ang pagtatatak, ito yung pangangaral. O akala ko ba, sabi ni Kristo, aming. Tama. Kasi sa pangangaral, hindi po natin hindi kasama si Kristo. Si Kristo po ang kasama ng mga mangangaral. Pakinggan mo yung Mateo 28, 19 hanggang 20. Dahil dito magsiyaon na kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. At sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di pangangaral nga ito, pagtatatag ito. 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya ang sabi roon, aming, kasi sa lahat po ng pangangaral, hindi po pwede na tayo at wala pong Kristo na nag-guide sa atin. Ang problema po kasi sa inyo ay tao. Paano kayo i-guide ng tao? Walang kapangyarihan nyo na sumama siya sa lahat ng mga ngaral sa buong mundo. Tao Ayun ang malaking problema, Brother Gomer. Ayun na nga. So, yun talaga malaking problema. Kasi kung tao nga, walang kapangyarihan niya na sumama hanggang sa kahuli-hulihan. Wala. Diba? Malaking So, ibig sabihin yan, Brother Johnson, tama yung revelation kasi kaya nga sabi niya, aming. Kasi nga, kasama siya ng lahat ng mga ngaral. Yung. Brother Johnson, kasama siya, sinasamahan niya lahat ng mga apostoles, yung mga nangaral ng unang mga panahon hanggang sa mga panahon na ito, Brother Johnson. Hindi ho pwedeng gawin ng tao yan. Oo nga. Ito naman sabi niya, at least yung tanong niya ay hindi na sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito ay, leader ng SDA magtatatak, kapatid. Evangelism nga yan sabi niya naman niya, sino yung pumipigil? Nakikinig ka ba? Kasi yung tanong mo, natalakay na Kasi nga, alam mo, Brother Johnson, kaya siya nagtatanong ng ganyan, nakikita niya na talaga na yung interpretation talaga ng INC, kung ilalapat mo dyan sa Revelation 7, maling-mali at hindi talaga lalapat, kapatid. No? Kasi hanggang ngayon, nangangaral pa rin Kasi yan ang tataka ko. Dapat, bago pakawalan yung hangin, ay ang sabi ng INC, yung hangin daw, World War yan Ay siguro nahirapan siyang kasi nga iba. Tingnan mo kasi ang comment niya, nagtataka lang ako dito. Sino nga yung pumipigil sa 4 na anghel? Hindi po yung pinipigilan yung 4 na anghel. Yung 4 na anghel, pinipigilan yung 4 na hangin. Ay wala ka nga siguro talagang Biblia, Brother Natoy. Ay siguro ang sinasabi niya, Brother Johnson, na pumipigil, yung nagsasabi dun sa 4 na anghel na wag nilang ipahamak. Sinabi ng natin, Brother Natoy, si Kristo nga po yan. Oo, kasasabi ko lang Yung nagkuman dun sa 4 na anghel na mula dun sa sikatan ng araw. Yan. Kanina pa po ipinaliwanag ni Brother Johnson na kapag tinukoy po yung sikatan ng araw, may connection po yan sa Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo nga, yun yung ibang anghel na siya ang sumigaw doon sa 4 na sinasabi na pumipigil doon sa 4 na hangin na sinasabi ng ating Panginoon doon sa 4 na anghel na wag nilang ipahamak yung lupa hanggang sa aming matatakan. Ay sinong kasama ng Panginoon na magtatatak? Ayun, kaya binasa ni Brother Johnson yung Mateo 28 kasi yung mga apostol, yung mga alagad, ang inatasan ng Panginoon na mangaral. At ang sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang
hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin nga, si Kristo nga po yun, yung pumipigil doon sa 4 na anghel na wag nilang ipahamak yung lupa. Yun, hindi po yan leader ng SDA. Ngayon, kung ang tinutukoy mong leader ng SDA, yung presidente ng General Conference, hindi po yan. Okay? Tinan mo sino nga iyang pumipigil sa 4 na anghel, tumutukoy ba sa leader? Sinagot na natin kanina, si Kristo yan. Bakit amin? Kababasa ko lang, brother Natoy. Sabi ko nga bakit amin? Kasi nga si Kristo kasama ng mga mangangaral. Okay, ito matindi Inulit niya na naman, hindi ko nakikinig. Kung mali na si Felix ang tinutukoy dyan, sino? Tutuloy, ang comment ni Floro Oliveros, buwang ata talaga si Natoy. Ayan, pasensya ka na kasi naintindihan nila Di tama nga ako, Brother Johnson. Kaya niya pinipilit kung sino yan. Kasi nga, para sa kanila, si Felix Manalo yan. Ayan, binasa ko lang comment ni Floro Oliveros Oo. kasi naintindihan na nilang lahat Yan alamin kung sino yan. Kasi nga, matindi ang turo sa kanila na yan ay si Felix Manalo. Diba? Kaya, nga. Ngayon, hindi nga po si Felix Manalo yan. Kasi nga, yan nga po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ay, pasensya na, hagip itong screenshot ni Floro Oliveros. So, ibig sabihin, brother Natoy, ang mahirap kasi dyan, pero naintindihan natin kasi nga, matindi yung brainwashing sa kanila. Talagang, hindi mo bastang mabakbak yan. Panoorin nyo mga kapatid, yung testimony ng isang Iglesia ni Cristo na kabataan, si Ronalyn Las Cumbes. Ayan, ang ganda ng testimony niya. Na talaga para sa kanila, pagka sinabing, sila ang tunay, bingisi kahit anong sabihin ng mga Adventist sa kanya. Wala, basta kami ang tunay. Malamang ganun yung mentality ni Brother Natoy. Pero ang nangyari ay pagdating pala nila, pag uwi pala niya sa bahay nila, naiisip niya, Brother Gomer, doon siya natutuliro na yung sinasabi ay pilit na susumiksik sa kanyang isip na parang mas tama. Kaya ganun din naman natin inasahan dito kay Brother Natoy. Kaya pasensyahan mo na si Brother Floro na nakagument ng ganyan kasi lahat na alam ko, lahat na nila naintindihan na sinasabi namin kung sino yon. Ngayon, sino nga? Si Kristo nga at mga ngaral itanong mo nila. Ulit-ulitin na rin namin. Si Kristo at yung pagtatatak mga ngaral, hindi leader. Ewan ko kung mag-comment ulit. Tingnan ko nga kung baka nagtanong naman sila kung siya kung sino. Sige, lagot ka kay Brother Floro Oliveros. Nainis na tuloy. Kasi kaya hinuhulaan ko lang, Brother Johnson, na kaya niya pinipilit kung sino yan. Kasi nga, talagang matindi ang kanilang paniniwala na si Felix Manalo nga yan ang problema, hindi nga po lumalapat. Yun ang problema, Brother Natoy. Kaya kung ano man yung natutunan mo na si Felix yan, ay talagang dapat mong itakwil. Hindi po totoo yun. Oo nga. Kung si Kristo yung pumipigil sa 4 na anghel, ibig sabihin, hindi Diyos si Kristo. Ayun na naman, mga kapatid. Kasasagot ko na lang siya ay leader ng mga anghel. Archangel. Hindi po ba Diyos yung tinatawag na anghel ng Panginoon? Anghel ng Panginoon. Ulit na naman tayo. Ang anghel ng Panginoon, Diyos siya, Brother Gomer. Kasi ibig sabihin, ng anghel ng Panginoon, archangel, prinsipe ng mga anghel, siya ang may control ng mga anghel. So, hindi ba Diyos yun? O di, basahin natin. Tingnan natin yung Exodus. Nandun yun angel of the Lord na tinatawag. Exodus chapter 3, verse 1. Simulan natin sa 1. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang binan, na saserdote sa Madyan, at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilog at napasabundok ng Diyos sa Horeb. Tingnan mo napasabundok ng Diyos sa Horeb. Anong nakita niya ron? Talatang 2. At ang anghel ng Panginoon, angel of the Lord, ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi nasusunog. Sino yung napakita doon? Anghel ng Panginoon. Saan naroon? Sa gitna ng isang punong kahoy na nagniningas pero hindi nasusunog. 3. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Sino nga po yung nasa gitna ng punong kahoy? Anghel ng Panginoon. Hindi Diyos, sabi ni Brother Natoy. Tingnan natin, 4. At nang makita ng Panginoon, nawala na yung anghel, Panginoon lang, na panunurin niya ay tinawag siya ng Diyos. Saan galing? Mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Sino yung nasa gitna ng mababang punong kahoy sa talatang 2? Anghel ng Panginoon. Sino yun? Diyos. Ngayon,
Sabihin, baka makasama ang Diyos. Ay, hindi ho. Tingnan po nyo yung parsing niyan sa Hebrew. Singular niyan. Yung naroon sa gitna ng punong kahoy, singular. So, yung anghel ng Panginoon doon, sabi dyan, Diyos. Tinawag siya ng Diyos. Saan galing? Mula sa mababang punong kahoy. Di ba siya yung anghel ng Panginoon doon? Sino to? Hindi Diyos o Diyos? Diyos. Yun. Uulitin na naman niya yung tanong na yan. Ang dagdag doon? Wag po kayong malilito Mm-mm. na bagamat yun po ay tinawag na anghel, ay sasabihin nyo na hindi ang ating Panginoong Hesukristo yon. Tapos ang magiging conclusion mo, kung ang ating Panginoong Hesukristo yon ay hindi siya Diyos. Ay kasi nga anghel yung ginamit na termino doon, di ba? Ay ngayon, pinatunayan ni Brother Johnson sa magitan ng talata ng Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo talaga, tinatawag na anghel. Anghel ng Panginoon nga ang tawag sa kanya. Yan ang dapat mong maintindihan. Ano? Lalo namang malabo, kapatid, na si Felix Manalo, yan, anghel nga. Hindi man anghel si Felix Manalo. Yun ang lalong mas malabo. Di ba? Ay kung anghel po yan, ano naman ang kakayahan ni Felix na manduhan yung mga anghel, 4 na anghel. Kaya nga maraming ginawa ang yung Big Four daw yung 4 na anghel na pumipigil sa gira. O di ba? Kaso nagkagira na. Ay nagtatatak pa rin. Kaya nga hindi po lalapat, ulitin ko ulit. Kaya yung interpretation na binibigay po natin dito, mga kapatid, yan po talaga yon. Yung ibang anghel na tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ibig sabihin ay anghel ang ating Panginoon. Hindi nga. Kundi, yan ay isang titulo ng ating Panginoon, dun pa lang sa lumang tipan, na tinatawag yan na anghel ng Panginoon. O magsasampol pa ako ng ibang talata, Brother Johnson. Basahin natin itong Genesis 31. Tingnan po ninyo ha. Genesis 31, 11 hanggang 13. O tingnan mo. Sabi diyan, at sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip. O kita mo ha, sa panaginip, kinausap si Jacob ng anghel ng Diyos. Sabi niya, Jacob, at sinabi ko, narito ako. O verse 12, at kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Verse 13, ako ang Diyos ng Bethel. O kita mo, yung anghel ng Panginoon, nagpakilala siya niya, ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. O kita mo, ayan o, ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. Ito, brother nato, hindi ho napakalabong talata ito para hindi mo maintindihan. Sa talatang 11, sino nagsabi? Anghel ng Diyos. O, ano sinabi? Talatang 13. Puntahan natin. Ako ang Diyos ng Bethel. Kita mo na. Adi ang liwanag na yung anghel ng Diyos na yan, talagang Diyos yan. At walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Brother Johnson. Ano ba yung tinutukoy dyan na Bethel? Kung titingnan mo yung Bethel na yan, tingnan po ninyo ha, na ang sabi doon ay pinahiran yung bato. Yan po ay nasa 28. Basahin natin yung Genesis 28. Tingnan natin yung 21. O tingnan mo ha, na ano pa, sabi niya, ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Verse 22, o pansinin mo, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung sa Bethel. Ito yung pangyayari sa Bethel. At ito yung ipinaalala doon sa Genesis 31 verse 13. O balikan natin yung 31:13 para hindi ka malito. Sabi niya, ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala. Di ba liwanag? So, yung kausap ni Jacob doon sa 28 verse 22, na siyang pinagtayuan niya ng bato, sabi niya, siya yung Diyos. Pero sa verse 11, nagpakilala siya, anghel ng Panginoon. So maliwanag na maliwanag po yan. At itong anghel ng Panginoon na ito, tinawag ito ni Jacob na manunubos. Tingnan mo. Doon sa Genesis 48 verse 16. Ano sabi doon?
48 verse 16. At ang anghel, sabi niya, ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan. Tingnan mo, ay siya nawang magpala sa mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. At magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. Ay sino pwedeng gumawa nito? Ay di Diyos lang. Pero ang tawag ni Jacob, ang anghel na tumubos. Ay manunubos pala ni Jacob, anghel. Hindi, ang Panginoong Hesukristo nga po yan, kapatid. Kaya doon sa Revelation, kung babalikan mo uli, yung ibang anghel doon na sumisigaw doon sa apat na anghel, ang ating Panginoong Hesukristo po yun, hindi si Felix Manalo, Mm. Brother Johnson. Okay.